Magandang araw sa inyong lahat. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong nagbibigay aral tungkol sa pag-ibig, sa mga pangako at sa mga unang luha. May mga pag-ibig na dumarating nang hindi mo inaasahan. May mga pangarap na sabay ninyong binubuo, akala mo'y walang katapusan. At may mga pangakong kahit gaano katamis sa simula, sa huli nauuwi rin sa luha. Ito ang kwento ng unang pag-ibig, ng unang saya at ng unang luha. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, nakatira si Maria. Tahimik siya, mahiyain at mas gusto ang mundo ng mga libro kaysa sa magulong paligid. Mahilig siyang umupo sa ilalim ng punong akasya tuwing hapon, dala ang kanyang lumang journal. Simple ang buhay ni Maria. Isang ama na karpintero, isang ina na guro, at isang nakababatang kapatid na umaasa sa kanya. Bilang panganay, sanay na siya sa responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat may isang pangarap siya, ang maranasan ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na makapagpapakaba sa puso, isang pag-ibig na parang sa mga nobelang binabasa niya. Hindi niya alam, darating yon at mas matamis pa sa kanyang inaasahan. Ngunit mas masakit din. Isang hapon habang nagsusulat si Maria sa kanyang journal, biglang umihip ang malakas na hangin. Nalaglag ang kanyang mga papel at lumipad sa kalsada. Dali-dali siyang tumayo para habulin, ngunit nauna ang isang lalaki, si Carlo. "Eto, miss. Baka mawala." Sabay abot ng papel, may ngiting nakakagaan ng loob. Napatingin si Maria at sa unang pagkakataon tumigil ang kanyang mundo. Ang lalaking nasa harap niya, matangkad, makisig, may mga matang puno ng buhay. At ang ngiti, tila may lihim na sinasabi. "Salamat," mahina niyang sagot. Ngunit sa kanyang dibdib may kakaibang pintig na nagsimula. Para kay Maria, iyon ang simula. Para kay Carlo, isang tukso ng tadhana na hindi niya alam kung saan hahantong. Mula noon, lagi nang dumadaan si Carlo sa lugar na iyon. Minsan nagdadala ng prutas para kay Maria. Minsan nakikinig sa mga kwentong isinusulat niya kahit hindi niya masyadong naiintindihan. "Alam mo ang tahimik mo, pero parang may lihim ka," biro ni Carlo. Napangiti si Maria. Hindi lahat ng bagay kailangang sabihin, minsan mas maganda kung mararamdaman lang. At doon nagsimula ang mas malalim nilang ugnayan. Naglalakad silang dalawa pa uwi. Nagkakape sa maliit na tindahan. Nagbibiruan na parang matagal ng magkaibigan. Hanggang isang gabi sa ilalim ng bituin, mahina ngunit malinaw na sinabi ni Carlo, "Maria, ikaw ang unang babaeng nagpatibok ng puso ko." Nanlaki ang mga mata ni Maria, ngunit bago pa siya makasagot, idinugtong ni Carlo, "Huwag ka nang sumagot. Dahil kahit hindi mo sabihin, ramdam ko, mahal kita." At sa puso ni Maria, dun niya natanto. Oo, si Carlo rin ang una niyang minahal. Lumipas ang mga buwan na punong-puno ng kasayahan. Sa bawat araw may bagong alaala. Naglalakad sa palengke habang hawak ang kamay ng isa't isa. Kumakain ng taho sa ilalim ng araw. Nagtatawanan sa ulan kahit basang-basa. At sa mga tahimik na gabi magkasamang nagdarasal sa simbahan. Doon nila binuo ang kanilang mga sumpaan. "Hindi kita iiwan. Habang buhay, ikaw at ako. Walang makakapaghiwalay sa atin." Para kay Maria, iyon ang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Para kay Carlo, iyon ang pag-ibig na pinangarap niya noon pa man. Ngunit sa lahat ng kwento ng pag-ibig, dumarating ang unos. Unti-unting nagbago si Carlo. Hindi na madalas dumaan. Hindi na kasing init ang mga salita. At kapag magkasama sila, tila laging nagmamadali. "Busy lang ako, Maria," paulit-ulit niyang sabi. Ngunit dama ni Maria may mali. Sa bawat gabi umiiyak siya ng palihim. Sumusulat sa kanyang journal, "Mahal pa ba niya ako? Ako ba'y kulang? Bakit parang lumalayo na siya?" At habang dumadaan ang mga araw, mas lumalala ang sakit na nadarama niya. Isang umaga nagising si Maria sa isang mensahe. "Mikely, malamig. Pasensya na, pero hindi na ako masaya. Kailangan ko nang lumayo." At sa sandaling iyon parang gumuho ang mundo ni Maria. Nawala ang lahat ng pinanghahawakan niya. Naglaho ang mga pangarap, ang mga pangako. Sinubukan niyang tawagan si Carlo, ngunit hindi na ito sumagot. Sinubukan niyang hanapin, ngunit wala na. At sa kauna-unahang pagkakataon, bumagsak ang kanyang mga luha. Ang kanyang unang luha ng pag-ibig. Sa mga gabing walang tulog, si Maria ay umiiyak. Hawak ang lumang journal. Paulit-ulit na binabasa ang mga alaala. "Dati, sabay nating pinapangarap ang bukas. Ngayon, ako na lang ang naiwan." Bawat kanta sa radyo, bawat lugar na pinuntahan nila, puno ng sakit. Kapag nakikita niya ang mga magkasintahan sa daan, napapangiti siya saglit, ngunit laging nauuwi sa luha. Minsan, nakatingin siya sa langit, nagdarasal. "Diyos ko, bakit ganito?
Kung totoo ang pagmamahal niya, bakit niya ako iniwan? Ngunit sa katahimikan ng gabi, tanging iyak lang niya ang maririnig. Pagkalipas ng mga taon, muling nagtagpo ang kanilang landas. Si Carlo masaya na, may ibang kasama. At si Maria pinilit ngumiti kahit na may sugat pa rin ang kanyang puso. Alam niyang hindi na sila ang para sa isa't isa. Ngunit hindi rin niya mabubura ang katotohanan. Si Carlo ang una niyang minahal. At si Carlo rin ang una niyang nagpaluha. At kahit sa paglipas ng panahon, isa pa rin ang tanong na hindi ko kayang sagutin. O mahal, nasaan ka? Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Sa bawat pag-ibig na dumarating, may aral na natututunan. Para kay Maria, natuto siyang maging matapang. Natuto siyang harapin ang sakit at bumangon mula sa pagkakalugmok. Natuto siyang mahalin ang sarili ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay niya kay Carlo. Sa mga susunod na taon, naging matagumpay si Maria bilang manunulat. Ang kanyang mga kwento, puno ng pag-ibig at pagkawala, ay naging inspirasyon para sa marami. At kahit hindi niya nakalimutan si Carlo, natuto siyang tanggapin na ang unang pag-ibig ay hindi laging ang huling pag-ibig. Minsan, habang naglalakad siya sa pamilyar na kalsada kung saan unang nagkita sila ni Carlo, napangiti siya. Hindi na ito puno ng sakit kundi ng pasasalamat. Pasasalamat sa mga aral, sa mga alaala at sa lakas na natuklasan niya sa sarili. Sa huli, naunawaan ni Maria na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa ibang tao. Ito rin ay tungkol sa pagmamahal sa sarili, sa pagtanggap ng mga kahinaan at sa pagpapatawad, hindi lang sa iba kundi lalo na sa sarili. At habang umuupo siya sa ilalim ng punong akasya, dala ang bagong journal, nagsimula siyang magsulat ng bagong kwento. Isang kwento ng pag-asa, ng pagbangon, at ng pagmamahal na walang hangganan. May mga pag-ibig na dumarating at umaalis. May mga pangakong nasira at mga pangarap na nawala. Ngunit sa bawat luha, may bagong lakas na nabubuo. At sa bawat pagkawala, may bagong pag-asa na sumisilang. Iyon ang aral na natutunan ni Maria. At iyon ang aral na nais niyang ibahagi sa mundo. Na kahit gaano kasakit ang unang pag-ibig, hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito lamang ang simula ng isang mas magandang kabanata sa buhay. Sa mga nagmamahal, sa mga nasaktan, at sa mga patuloy na umaasa, tandaan, ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ngunit ang bawat karanasan, maging masaya o malungkot, ay nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan para harapin ang susunod na kabanata ng ating buhay. At sa mga katulad ni Maria na minsan ay naranasan ang unang luha ng pag-ibig, huwag matakot na muling magmahal. Dahil sa bawat pagkakataon na binubuksan natin ang ating puso, mas nagiging malakas at mas bukas tayo sa mga magagandang bagay na inilalaan ng buhay para sa atin. Sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng taong magmamahal sa atin. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa ating sarili, sa pagtanggap ng ating mga kahinaan, at sa patuloy na pag-asa na sa tamang panahon, darating din ang pag-ibig na karapat-dapat sa atin. Kaya sa lahat ng nakikinig, huwag matakot na magmahal, huwag matakot na masaktan, dahil sa bawat luha may aral, at sa bawat pagkawala may bagong simula. Iyan ang tunay na diwa ng pag-ibig, ang patuloy na pag-asa, ang patuloy na paglago, at ang patuloy na pagmamahal kahit gaano pa ito kahirap. Hanggang sa muli, sa susunod na kwento ng puso.